We have heard about this issue of force majeure. Okay, so actually nakapaloob yan sa ating Article 1174 ng ating Civil Code. Mhm. So, syempre when you talk about force majeure under the law, ito yung mga pangyayari na hindi mo maaring mahulaan or kung mahulaan mo man ay hindi ito maiiwasan. So, example na natin dyan would be kung merong malakas na lindor, we have super typhoon, malawakang baha, so yung digmaan na direktang nakakadlang okay sa pagganap ng iyong obligasyon. So dito na papasok yung I think merong nabanggit si Senator Padilla tungkol sa force majeure including doon sa giyera sa Middle East. So sa looking into the definition under Article 1174, ang nakasaad doon is that digmaan na direktang nakakadlang sa pagganap ng obligasyon. So ngayon, meron bang digmaan na direktang nakakadlang sa pagganap ng kanilang obligasyon? So that's the question. Kasi kung giyera ng Middle East ang binabanggit niya, or yung posibleng China-Taiwan conflict, okay, or 'di ba yung mga banta ng terrorism. So yun ba ay nakakadlang sa pagganap ng kanilang obligasyon? So siyempre ang punto ni Senator Kiko diyan would be ang layo naman ng ating giyera sa Middle East. That would okay affect okay their performance in their obligation to attend hearings. So yun naman yung nakita niya. And of course yung pinaka-popular sa atin would be yung pandemic gaya ng COVID-19, kaya nagkaroon ng mga yung mga pagbabago sa rules okay on the conduct of regular sessions. Nagkaroon ngayon ng remote sessions. Yan na yung mga tinatawag nating video conferencing. So very practical yung video conferencing kasi and it's also justifiable proposal na magkaroon ng ganyan kung ito ay layunin mo na matiyak na tuloy ang trabaho or yung session o despite the fact na merong mga ganyan na nakakahadlang yung mga ganyan na force majeure na nakakadlang sa pag-perform ng iyong function. Mhm. Okay, so but then again, dapat pag ganito na mayroong proposal for video conferencing, eh dapat umaayon naman kung ano talaga ang sitwasyon. So sa punto naman kasi ng Senado, eh parang ang layo naman yung dahilan. Tama naman na gawing dahilan ang force majeure para magkaroon ng agad na video conferencing, pero yun lang ay kung sa punto na ito ay makakapag I mean yung makakahadlang in the Mhm. performance of your obligation. So, 'di ba kasi ang punto na ngayon nakikita natin ang punto ni Senator Kiko Pangilinan at yung mga minorities that parang bakit ngayon mo naisip na magkaroon ng ganito? Is it because yung mga part of the majority na gustong mag-join, especially sa voting, eh they are not available gaya ni Senator Bato. Mhm. Okay, so dahil nga meron siyang kinakaharap na pending arrest coming from ICC, so ngayon pinopropose mo ng pagkaroon ng tinatawag na video conferencing or remote session because of his absence. So, pwede bang it would fall under the force majeure, yung kanyang yung wala siya, he's not available because of a pending arrest. Mhm. So, that's the issue. Hindi naman sa pasok sa force majeure. Kaya nga doon sa ginagawang argumento ni Senator Padilla, hindi niya nabanggit yun. Kaya lang kasi yung kanyang punto ng the example ng kanyang force majeure is gera sa Middle East. Ang tanong is, would that okay hinder them or nakakadlang ba yan sa pagganap ng kanilang obligasyon? So that's another issue. Mhm. Okay, so ibig sabihin, attorney, parang i-compare ni Senator Padilla sa ibang bansa. So ibig sabihin, sapat, kumbaga, may sapat bang dahilan ba ng force majeure para baguhin ang traditional na parang ng session, attorney? Parang ganun ba Ah, ang ibig regu- sabihin ni Senator Padilla?
Okay, so pwedeng magkaroon ng video conferencing Oho. as an option to the or possible na in your absence, di ba? There were times kasi nga ang nire-require ng kanilang rules is that you have to attend face to face, lalo na sa votation. So if we remember it right, na mayroong nangyari before na, di ba, di ko rin lang alam kung impeachment yan before, nagkasakit na yung tao, talagang pinapunta pa sa Senado or hindi siya inalaw, or di ko lang malala kung ganun yung sitwasyon. Is it either pinapunta siya sa session for him to vote parang si Senator ano yata yun Rocco yata yun before, na may sakit, so kailangan niyang pumunta doon sa session just to vote. Meron na ngang sakit. So, that's another issue kasi syempre naman napaka-impractical for him to go to the session hall just to vote, because what the rule requires is that they have to have what we call physical presence. So, sa punto na yan, pwede sigurong i-consider ang tinatawag nating video conferencing kasi nga napaka-impractical, or that would of course pagdating sa pagganap ng kanilang obligasyon, it would be very hard for them. Kaya lang kasi kung ang pagkakaroon ng remote session or video conferencing is for the convenience, okay, of the people, okay, or particularly the senators, okay, for their convenience, Mhm. kasi it favors them, so that's another issue kasi po pwede. Kasi kaya nga natin sila binoto, 'di ba, para mag-attend. Okay, sila yung representation ng tao, yung kanilang presensya doon sa session. Ngayon nanghingi sila ng video conferencing. Siguro at this point na meron ng mga advancement of technology, pwede namang we take advantage of it, but then again, it should be for the benefit of the people. Hindi yung gagawin nila yung isang proposal na magkaroon ng remote session or video conferencing only to accommodate their colleagues na hindi maka-attend for their personal reasons. So, yun naman. Okay? So, kung mga personal na reason, parang hindi ko nakikitaan ng dahilan para magkaroon or para ilagay nila in the rules na napapayagan sila na through remote or session or through video conferencing. Ibig sabihin, kahit anong gawin ng majority Senate, kung ayaw ng minority, hindi pa pwedeng may patupad itong sinasabi nilang force majeure, attorney, para maki-video conferencing sila, lalo na ngayon, kasi possible na or posible na sa darating na araw na may arrest warrant na naman nalalabas against sa mga ilan senador, attorney. So sa inyong pananaw, attorney, legal basis po ba ito sa ating batas o konstitusyon para itong tinatawag nilang force majeure, attorney? Okay. So yung kasing force majeure is civil code provision ito. So nakapaloob yan sa ating civil code provision, particularly Article 1174. Then again, syempre they came up with their own rules. So meron naman rules na ginawa ang Senado ukol dito. So then again, dun sa rules na yon na sinusunod nila is actually sila din lang yung gumawa. So sa rules na yon, another also is that sa rules nila, so syempre they can always change, okay, they can always make their own rules, but at dadaan yon sa tinatawag nating votation. Okay, so sa Senado, bago sila magkaroon ng pagbabago sa kanilang rules, ay kailangan na aprobahan pa rin nila sa pamamagitan ng votation. Okay, so ngayon sa punto na yan, syempre, majority rules. Alam naman natin, yan yung umiiral na batas tungkol sa pagbabago ng kanilang rules.
Ang question is that syempre yung majority sila yung nagpo-propose, okay, ng remote or video conferencing. So most probably, syempre kung yung ating minority would be against that proposal, it's because syempre sila yung I mean, they are expressive of their disapproval to this proposal, para na lang i-open up yan sa tao kasi alam nila na they will not win. Kasi ang majority ang would prevail. So malamang yung proposal na magkaroon ng remote session, it will be approved later. So, siyempre pinapakita din nila sa tao na ito yung mga ginagawa ng ating majority ng Senado. Nagpo-propose sila ng remote session for the benefit of. O yun. So, pinapresent nila sa tao kasi meron na silang idea na most likely that will happen because when it comes to changing of rules, Senate rules, sa pagsagawa ng halimbawa yan yung ating session, di ba rules ang basehan, so malamang sila yung mananalo, then video conferencing or remote session would be allowed. But then again, looking into the definition, doon na lang sila magkakatalo kasi nga sa ilalim ng ating batas, kung ang basehan ay ang ating civil code, when you talk about force majeure, it's something that would hinder you or may hadlang sa pag-perform ng iyong obligation. So kung yung justification ni Senator Padilla na paulit-ulit niyang sinasabi, yung gera ng Middle East, yan layo naman ng Middle East para hindi makarating si Senator Bato sa ating Senado para mag-attend physically doon sa kanilang session. Imbag kumator no, da pala ti under parte kumapela iti pandemic attorney. So pwede rin pag pandemic as palpalawas katawan, pwedeng i-apply kada ito tapong major iti session kada ginagpanpandalin ti attorney. Yes sir, kasi definitely at the end of the day, ako naman mas gusto ko nga yung mga remote na like for example, kami nasa SB din kami. So pag pinag-uusapan natin ang tungkol sa tawag nito yung session, it would be very, lalo na ngayon na ang dami ng mga daming commitment din na other tasks that is being performed by legislator. So more often than not, may mga seminars na he has to attend or meron siyang mga or na he needs to travel. So ngayon gusto pa rin yan to participate with that video with that session. So napaka-practical din na gamitin ito na mode yung ating video conferencing. So another issue as well is yung tungkol kasi sa when you talk about dito sa pag-attend ng session, talaga namang merong nire-require talaga na when you talk about the conduct of session, nakapaloob din sa ating konstitusyon na 'di ba kailangan nilang mag-attend. But then again, yun nga yung issue, hindi kasi syempre during the drafting of our constitution, hindi naman wala naman kasing nabanggit doon tungkol sa remote participation. So, although wala namang takasang pagbabawal na kailangan we have to be present, kaya lang kasi syempre at the end of the day, nasa ano pa rin yan nasa kanila pa rin to come up with their own rules regarding this. Pero kung you ask me personally regarding doon sa pag-conduct ng video conferencing, pagdating sa session, I am in favor kasi nga we have to adapt to the changing times. So ngayon, 'di ba, marami ng so that kasi marami na ring commitment yung mga legislators, so they can always join wherever they are. Hindi na yung magiging dahilan. Pero kung ang dahilan mo lang ay personal in nature, hindi na naman tamag sabihin mo na force majeure 'yon. Like yung nagtatago ka sa mata ng batas, nagtatago ka, so you are about to be arrested, nagtago ka, but then again, you want still to perform your job. Pero
that's another issue kasi hindi naman yan magpo-fall under force majeure. So ibig sabihin, itong sinasabi ng majority sa Senado, hindi kay pabor para payagan nga makipag-video conference, lalo na si Senator Bato, attorney. Yes, so sa punto in my point of view, hindi okay yung mga proposal talaga na force majeure, no problem tayo diyan. Pero yung yun nga yung example ni Senator Padilla na kung merong giyera sa Middle East, so ang tanong, meron bang epekto yon sa pagdalo nila ng physically doon sa kanilang session sa Senado? So parang napakalayo naman. Kung siguro doon sa mismong Senado may putukan na, so that would hinder us to attend kasi merong banta ng iyong buhay kung mag-attend ka doon. And the only choice that we can make is to attend through remote conferencing or video conferencing, edi okay yun. Okay na okay. Kasi nga, yun na yung silbi ng remote session or video conferencing. Ayun, maliwanag, attorney, kadete nagbalin nga explanation mo may kadete kasi doon kami nagiti may baga, parang maususar lang dito iti personal interest ng giting astoy nga Senado, giting senator, panakidi attorney. So, based sa inyong attorney, adakad gini pununan nga tikunadan nga mas may nauna pang pagkataon sa Pilipinas o ibang bansa na gumamit na ganitong setup dahil sa extraordinary circumstances, attorney. Sa inyong palagay, meron ba, attorney? Okay, so in other countries, so sa kanila naman, hindi malayo na they are doing this. Kasi siyempre sila very strict when it comes to their laws. So definitely they want to assure their legislators to perform their job. So yun ang kanilang yun ang kanilang hangarin, magawa nila ng trabaho nila despite the fact na merong issue ng gaya ng distance, gaya ng commitment, other commitments. So they want to assure their legislators to attend. So malamang merong mga rules na ganito. Okay, to accommodate them to still perform their job remotely and not requiring physical presence. Pero dito kasi sa ating country, yun ang issue. Kasi nga, di ba, when you talk about proposals of having rules, minsan yung rules natin, hindi naman yan umaakma doon sa pangangailangan ng panahon. Gaya ng, for example, di ba, when we have that pandemic, so very appropriate na magkaroon ng remote sessions or video conferencing, which we did, and tama yon. Pero ngayon, ang proposal parang personal naman. Kasi nga, kailangan nila ng boto, okay, to complete that majority, kailangan nila ng boto. So, kailangan nila na baguhin ang rules for that purpose to accommodate someone else. So, that's another issue. But then again, siyempre, yung mga ako na tinatanong mo, sir, siyempre, mga mas bata na generation, so definitely will it favor. Pero yung mga matatanda, hindi naman matatanda, I mean yung mga conservative na lang, okay, na legal scholars natin, when you talk about the conduct of sessions, they would definitely favor the traditional way of conducting sessions, which is the physical, okay, attendance to the conduct of sessions. So, physical presence pa rin, including doon sa pagboto. So, mix yan, mix na point of view. Pero, pag ako na already exposed to this generation na medyo advanced na yung technology, I would also favor this. Pero, yun nga lang, dapat kung pinasok ang force majeure, dapat yung definition ng force majeure na yan, dapat yung naayon sa ating civil code.
Okay, so but then again, ako naman premature ko namang sinasabi yung example na si Senator Bato. But then again, sample ko lang yon. I'm not saying na parang ganon. Pero kung masusunod lang yung nakaslaad sa ating civil code provision na sinasabi na when you talk about digmaan, na if that would affect their obligation, so definitely hindi pasok si Senator De La Rosa dito sa ating force majeure. Okay, okay. Attorney, samantalin ko na to, makapanay ka namin dito. Alam ko may Sabado ngayon, kaya walang opisina. Kaya samantalin ko na rin, attorney. May isa pa akong tanong, attorney. Hapon, nahuli si Senator Jingo Estrada dahil sa graft case or anti-graft law. At may pending pa yung plunder case. Ano yung pagkaiba ng graft case at saka plunder case, attorney? Okay, so pag heto kasi but definitely pag usapan mo ang dalawang ito, yung tungkol sa graft and plunder, una-una yung similarities na lang yung unahin natin. Kasi when you talk about graft and plunder, ito ay may kinalaman sa corruption. Okay, so corruption yan ng mga opisyal sa gobyerno. So from the word graft, so corruption yan, so wala nang tanong sa graft. Okay, pag graft case under Republic Act 3019, so walang tanong dyan, graft. Pero yung plunder kasi, syempre ang tanong dyan is, although involving corruption pa rin ito, kaya lang, pag pinag-uusapan natin ang plunder, ito yung yung pagkamkam ng hindi may paliwanag na kayamanan. Okay, na through series of acts or corruptive or corrupt acts. Okay, na ang halaga ng yung series of acts. Kasi itong plunder kasi, sir, it also include family members. Okay? So kasi pag pinag-usapan natin ng corruption, siyempre yung mismong tao, 'di ba, yung mismong tao na opisyal would be liable for graft cases. Dito naman sa plunder, corruption din ito, pero it is done in a series or combination of corrupt acts na hindi lang yung mismong opisyal but also include his or her families, na yung kabuwang halaga na kinuha nila sa gobyerno ay lampas doon sa 50 million na threshold. Okay, so halimbawa, ikaw ay sunod-sunod na tumanggap ng mga kickback sa mga project sa gobyerno, so that would fall under plunder. So ngayon, syempre ang tanong din ng karamihan, bakit kailangan pang magkaroon ng definition between these two? So of course, magkakatalo na yan sa pagdating sa penalty to be imposed. So doon na magkakatalo. Kasi when you talk about plunder, mas mabigat yung parusa pagdating sa plunder. Kasi ang plunder natin, it would penalize a certain individual up to reclusion perpetua. So merong reclusion perpetua yan. So meaning, pagkakulong ng 20 years to and 1 day hanggang 40 years. So yun yung parusa niya. And when you talk about graft and corruption, so that would be yung kanyang penalty to be imposed is 6 years and 1 month up to 15 years. So magkaiba sila ng penalty to be imposed. And of course, mas nauna yung graft, mas nahuling ginawa itong plunder case. Yung plunder kasi nagkaroon na ng plunder after ERAP. Okay, yun yata yung, if I remember it right, yun yung dahilan na nagkaroon ng plunder law because of ERAP. Kasi nga mas mataas na sa... Maraming salamat, Manen. Kadito oras nga nakinuman na Stasyon de Bombo Radio. So once again, attorney, nagyaman kami, Manen, kung malaksid na dapat tiket mong inayon, especially iti ibang ti Mungarod digiti bayan dita mungarod ado digiti mungarod digiti digiti applicants, sir, i-remind bilang digiti applicants mi iti
na guarantee that they proposed Nueva Era campus ng MSU. So, please be guided accordingly. Meron naman na kayo, you are included in the GC. So, basahin nyo na lang yung mga marching orders coming from the LGU kasi we will assist them in their evaluation. So, mag-evaluate sila, pagpapa-evaluate para to come up with the number of students required per class. So it's just a start. So and of course, we also ask your support lalo na sa mga and as well as not only in Nueva Era but with neighboring 8 towns dito sa Nueva Era to support pag mag-conduct sila ng survey. So this is not only for the yung mga bata dito sa Nueva Era but of course with the neighboring towns. Kasi nga they are planning to expand yung mga courses to be offered in the future, hindi naman tayo po pwede we go directly with a lot of courses. We will start with 2 courses. So dito sa 2 courses sana kahit man lang support yung bibigay natin. Pag nag-survey gusto nyo ba ng MSU Nueva Era, dapat wag tayong sumagot ng no. Dapat we always have to say yes. Kahit na hindi pa covered yung gusto nating kurso, pag kayo ay part ng survey, please answer na yes. Yun lang, sir.